Minsan ay nakakaranas tayo ng mga bagay na hindi natin inaasahan. Ang masisi sa mga bagay na wala tayong alam at hindi natin gustong mangyari. Subalit ito ang nagtuturo sa akin para maging matatag at matutong lumaban, na siya ring magpapabago ng aking buhay at maging kasangkapan para sa isang misyon laban sa aswang. Magandang araw po sa inyo, Sir Blair, at sa lahat ng mga sumusuporta at sumusubaybay sa The Voice Addict. Ako po si Miko. Gusto kong ikwento sa inyo ang karanasang bumago sa buhay ko sa kabila ng kalupitan ng aking ama. Isang dayo ang nakasaksi sa pagmamalupit niya sa akin. Nagmagandang loob siyang tulungan ako, subalit siya pa ang napasama. Dahil dito, nagkaroon sina tatay at ang dayo ng hindi pagkakaunawaan na humantong sa kamatayan ng aking ama. Pagkamatay niya, dito na unti-unting nabunyag ang lihim ng nakaraan. Ang nakaraang may kinalaman sa dayong inakala kong totoong mabuting tao. Muli, ako po si Miko at ito ang aking kwento. The Voice Addict. Tay! Tama na po! Nasasaktan na po ako! Tama na! Talagang masasaktan ka sa akin, bata ka, kapag hindi ka umayos sa inuutos ko sa'yo. Abis simpleng pagtitimpla lang ng kape. Ang tagal-tagal mo! Pambihira ka! Sorry po, Tay. Nagsibak po kasi ako ng kahoy sa likod ng bahay. Kaya hindi ko po napansin na nandito na po pala kayo sa loob ng bahay. At sabihin mo, tamad ka! Tay, lahat po ng inuutos niyo sinusunod ko. Hindi ko lang po talaga narinig ang pagtawag niyo. Ba't talaga sumasagot ka pa? Gusto mo ba talaga lalong matamaan ng hagupit na sinturong ko? Ha? Gawin niyo po. Total, yan lang naman po ang kaya niyong gawin. Ba't talagang hinahamon ako ng lintik na to ah? Akala mo ba ay hindi ko tututuhanin ang banta ko sa'yo? Ha? Malakas na hagupit ng sinturon ni tatay ang dumapo sa iba't ibang bahagi ng katawan ko. Halos hindi ko na maramdaman ang sakit at hapdi noon dahil siguro nasanay na ang katawan ko sa kalupitan niya. Sige lang, Tay. Saktan niyo ako hanggang gusto niyo. Kahit patayin niyo pa po ako, wala na akong pakialam. Total, wala naman ang kwenta ang buhay ko sa inyo eh. Wala ka talagang kwenta. Alam mo kung bakit? Dahil malas ka. Malas ka! Ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang nanay mo! Hindi ko kasalanan ng pagkamatay ni nanay. Anong hindi? Ikaw ang may kasalanan. Dahil namatay siya sa panganganak sa'yo. Namatay si nanay dahil sa mga wakwak na aswang. Sila ang pumatay sa kanya. At sino naman ang nagsabi sa'yo na kasinungalingan na yan? Si Kuya at si Lola. Sila po ang nagsabi sa akin. At naniwala ka naman? Opo. Dahil hindi sila sinungaling. Mabait sila. Hindi gaya mo na lagi talagang sinasaktan. Tay, anak mo rin ako ah. At kahit kailan, hindi ko na naising mamatay si nanay. Hindi ko nga man lang siya nayakap at nakilala. Kung di niyo po pinabayaan si nanay nun, sana buhay pa siya ngayon. Hindi ko pinabayaan ang nanay mo. Namatay si nanay dahil nasa inuman ka habang nanganganak siya. Pagkatapos may wakwak na aswang ang lumusob sa bahay natin. Pero dahil mahina pa si nanay, pinatay siya ng mga aswang na sumalakay. Kami ni Kuya Luis, itinakas lang kami ni Lola.
Pagkatapos sa akin mo isisisi ang pagkamatay ni nanay. Grabe kayo. Anong klase kayong tao? Abot! Tumigil ka na! Tumigil ka! Malalakas na hampas ng sinturon ang pinakawalan muli ni tatay. Ngunit hindi ako papayag na muli pang saktan niya. Kaya sinalag ko na ang bawat pagpalo niya. Sapat na ang lahat ng sakit na binigay mo sa akin, Tay. Ang paninisi niyo sa akin upang mapagtakpan ang kasalanan niyo. Abot! Talagang lumalaban ang lintik na to ah! Pagkatapos ng salitang yon ni tatay, tumalikod siya sa akin. Saka kinuha ang isang latigo na nakarolyong nakasabit sa dingding ng aming bahay. Dito na po ako kinabahan, sapagkat alam kong kapag tumama sa akin ang latigo na yon, grabing sakit ang idudulot nun habang lumalakad siya papalapit sa akin. Atras naman ako ng atras. Tay, maawa kayo sa akin. Huwag niyo po akong sasaktan gamit ang latigo na yan. Akala ko ba matapang kang bata ka? Oh, ano ngayon? Ha? Bakit kaya nagmamakaawa ka na sa akin? Ba't naduduwag ka? Tay, pakiusap po, wag. Nang akmang ihahampas na sa akin ni tatay ang latigong hawak niya, ang dalawang braso ko ay naitakip ko naman sa aking muka. Nanginginig ang buong katawan ko. Ngunit ilang segundo na ang lumipas, hindi pa tumama ang latigo sa katawan ko. Dahan-dahan kong iniangat ang aking muka upang tignan ko si tatay. Subalit nanlaki ang mga mata ko nang makita kong nakapulupot sa buong katawan niya ang latigo. Ano ba, Miko? Tulungan mo ako dito! Tulungan mo ako! Huwag ka lang basta tumingin dyan! Damuho ka! Opo. Hinila ko ang latigo upang maalis ang pagkapulupot nito sa katawan ni tatay. Subalit tila may sarili itong buhay. Napakaigpit at lumalaban sa bawat paghila ko. Tay, hindi ko po kaya. Hindi ko po matanggal ang nakapulupot na latigo. Ito ang dulo ng lating ko. Dito mo umpisa ang hilahin. Sige na! Ubod lakas kong hinila ang dulong bahagi ng latigo. Ngunit ayaw talagang matanggal ang pagkakapulupot nun. Tila ba dumikit na yon sa bahagi ng katawan ni tatay? Wala ka talagang kwentang bata ka! Wala kang kwenta! Matapos ng mga sinabi niyo ni tatay, tila lalo pang humigpit ang pagkakapulupot ng latigo sa kanya. Ang mga litid niya sa buong katawan ay naglabasa na talaga dahil sa matinding lakas na pinapakawalan niya. Kahit na masama ang trato sa akin ni tatay, hindi ko naman nais na mapahamak siya at mahirapan ng ganun. Kaya sinubukan ko pa rin siyang tulungan. Hinawakan ko ang unahang bahagi ng latigo, yung matigas na bahagi nito. Sa kaubod lakas na hinila ko yun. Naalis ang pagkakapulupot nun sa katawan ni tatay. Subalit tila ba may sariling isip ang latigo na hawak ko. Mula sa pagkakapulupot sa katawan ni tatay, lumipat yun sa liig niya. Dahilan para mas mahirapang huminga ang tatay ko. Miko! Gusto mo na ba akong mamatay? Tay, hindi ko po alam ang nangyayari sa latigo ni Lola. Kung saan na lang po itong gumagalaw eh. Sinungaling ka! Sinungaling! Tay, maniwala kayo, hindi ko po talaga alam. Ano pong gagawin ko? Diyos ko, tulungan niyo po ako. Baka mamatay ang tatay ko pag di ko po natanggal ang latigo na to. Tinangka kong alisin ang palad ko sa pagkakahawak sa latigo. Subalit tila ba nakadikit na ang palad ko sa puluhan nito. Kaya hindi ko na yon maalis. Hanggang sa unti-unting may kakaibang init ang dumaloy sa loob ng aking katawan.
Mula sa mga kamay kong nakahawak sa latigo, patungo sa bawat himaymay ng mga litid ko, hanggang kakaibang lakas ang naramdaman ko. Kasunod nun, ang liwanag na nagmumula sa aking mga mata dahil sa matinding lakas na nais ko mawala sa aking pagkatao. Ubod lakas kong hinila ang latigo. Dito na nagpaikot-ikot ang tatay ko sa ere hanggang sa matanggal ang pagkakapulupot nun sa leeg niya. Kasunod nun ay ang pagbagsak niya sa lupa na nakadapa na, habol ang hininga. Ako naman ay nabigla din sa pangyayaring yun, kung kaya hindi agad ako nakagalaw. Sa puntong ito, dumating si Kuya Luis at si Lola Carmen. Agad silang lumapit kay tatay. Teka, ano nangyari dito, Miko? Sinaktan mo ba si tatay? Hindi po, kuya. Bakit hawak mo ang aking latigo? Hindi ba't pinagbawalan ko kahit na sino sa inyong gamitin o hawakan ito? Akin na nga iyan. Ito po, Lola. Si tatay po kasi unang humawak niyan eh. Hindi po ako. Luis, tulungan mo ang tatay niyong madala sa kwarto upang makapagpahinga siya. Tiyak na maraming lakas ang nawala sa kanya. Ikaw naman, Miko, maiwan ka dito at mag-uusap tayo. Agad na sumunod si Kuya sa inutos ni Lola Carmen. Inalalayan niya si tatay papuntang kwarto. Inasikaso niya ito hanggang sa makatulog. Lola, pwede po ba akong magtanong? Tungkol ba sa aking latigo? Opo. Bakit po tila may sariling buhay po ang latigong yan? Kasi po kanina kahit anong pilit ko pong tanggalin sa pagkakapulupot po kay tatay, hindi po siya matanggal-tanggal. Sa halip po lalo pa pong umihigpit. Sapagkat hindi lamang basta pagkaraniwang gamit yan o sandata, kundi napakamakapangyarihan ng bagay niyan na hindi basta-basta mahahawakan ng kahit na sino. Ngunit, bakit po nahawakan ko to nang walang anumang nangyari sa akin? Samantalang si tatay po, halos ikamatay na po niya. Kung gano'n, nakilala na niya ang susunod na magbabayari sa kanya. Ho? Ano pong ibig niyong sabihin, Lola? Ang latigo na yan, apo, ay minana ko pa sa aking ama na minana pa niya sa kanyang mga ninuno. Sino bang humawak sa latigo na yan, supalit hindi karapat-dapat sa pamantay ng latigo, ay mamamatay. Kaya po pala maigpit ang bili niyo na wag namin itong hawakan. Ganun na nga, apo. Kaya nga halos ikamatay ito ng tatay mo kanina. Subalit ikaw, abay tila walang nangyari sa'yo. Ibig sabihin lang nun, ikaw ang itinakdang magbabayari sa makapangyarihang latigo na yan. Para saan po ba to, Lola? Panlaban yan sa mga masasamang elemento, lalong-lalo na sa mga aswang. Yan ang ginamit ko upang iligtas kayo ng Kuya Luis mo nung sumalakay ang aswang habang nanganganak ang nanay mo sa'yo. Kung ganun po, utang ko pala ang buhay ko sa latigo na to. Binasbasan niya ng dasal at orasyon ng ating mga ninuno. Kaya hindi lang ang latigo na yan ang nagligtas sa iyo, kundi ang mga dasal na gumagabay sa gamit na yan. Kung wala ang dasal at orasyon na yon, wala din bisa ang latigo. Dahil sa labis na pagod sa pakikipaglaban sa latigo ni Lola, ay hindi na nagising si tatay para maghapunan. Tuloy-tuloy ang tulog niya hanggang umaga. Akala ko pagkatapos ng nangyari kahapon ay magbabago si tatay, Sir Blair. Pero wala. Nagkamali po ako. Dahil katulad pa rin siya ng dati. Malupit at hindi pa rin ako tanggap bilang anak niya. Miko! Miko, nasan ka ba?
Nang mga sandaling yon, ay nasa labas ako ng bahay. Umiigib ng tubig sa gilid ng aming bakuran. Pero dahil sa lakas ng sigaw ni tatay, ay malinaw kong naririnig yun. Miko! Miko, ipagtimpla mo nga ako ng kape! Napabuntong hininga na lang ako. Ang dali lang magtimpla ng kape, pero iuutos niya pa sa akin. Ako, na mula madaling araw ay gising na. Nakapunta na sa bukid, nakapagsibak na ng kahoy, at ngayon ay nag-iigib pa ng tubig. Papasok na sana ako sa loob ng bahay namin nang isang lalaki ang biglang dumaan sa bakuran namin. Ngayon ko lamang yun nakita sa lugar namin. Napatingin siya sa gawi ko, kaya nagtama ang mga mata namin. Saka siya humakbang papalapit sa kinaroroonan ko. Magandang umaga iyo. Hinahanap ko si Baghulio Santos. Kilala mo ba siya? Opo, kilala ko po siya. Kapitan po siya dito sa baryo namin. Kapitan pala siya rito sa baryong to. May sinasabi po kayo? Wala iyo, wala. Pwede mo ba akong samahan sa bahay nila? Opo, pwede po. Papaalis na sana kami ng dayo nang biglang lumabas si tatay sa pintuan ng bahay. Patungo siya sa direksyong kinaroroonan ko. Saan ka pupunta? Tay, sasamahan ko lang po siya kay Kapitan. Kanina pa ako tumatawag sa'yo. Nandito ka lang pala. Nakikipag-usap sa isang dayo. Sandali lang. Pasensya na ho. Naligaw lang po ako sa baryo nyo. Wala akong pakialam. Sige na nga, umalis ka na. Tay, kailangan niya po ng tulong eh. Sasamahan ko po muna siya kay Kapitan. Mas importante pa ba ang dayo na yan kaysa sa inuutos ko sa'yo? Pero tay, kaya niyo naman po magtimpla ng kape niyo eh. May mainit na tubig naman po sa termos at may kape at asukal naman po sa lamesa. Talaga sumasagot ka pa ha? Sige, galitin mo akong bata ka. Walang sabi-sabi. Kinwelyuan kagad ako ni tatay. Nanginig ang buong katawan ko dahil baka saktan na naman niya ako. Sandali lang pare. Huwag mo naman saktan ng bata. Hoy, huwag kang makialam dito ha. Gagawin ko ang gusto kong gawin sa anak ko. Tsaka sino ka para pigilan ako ha? Wala kasing kalaban-laban ng anak niyo sa'yo eh. Pero sasaktan niyo siya. Ba't talagang pisit na to ah? Binitiwan ni tatay ang pagkakahawak sa akin sa kahinarap ang dayo. Walang ano-ano, isang malakas na suntok ang dumapo sa panga ng lalaki. Ngunit kahit na malakas ang suntok na yun ni tatay, tila ba hindi yun ininda ng lalaking dayo. Nakatayo pa din ito ng tuwid. Diretso ang tingin sa mga mata ni tatay. Tila ba sinusukat nito ang kakayahan ng tatay ko. Nakita ko ang pagkuyom ng palad niya, kaya agad akong lumapit sa kanya. Pasensya na po kayo sa tatay ko. Mainit lang po kasi ang ulo niya. Matapos ang paghingi ko ng paubanin, biglang nagbago ang anyo ng lalaking dayo. Ang kanina'y matigas na tingin nito ay napalitan ng bahagyang ngiti. Ayos lang ako. O siya, sige, mauuna na ako. Magtatanong-tanong na lang din ako sa mga kapitbahay nyo para matuntun ko ang bahay ni Kapitan Julio. Sige na, sundin mo na ang inuutos sa'yo ng tatay mo. Yan! Mabuti pa nga lumayas ka na. Estorbo ka lang naman dito eh. Hoy, ikaw naman Miko. Pumasok ka na nga doon sa loob ng bahay. Gawin mo na ang inuutos ko sa'yo. Napakabatugan mo talaga. Bago umalis ang lalaking dayo, makahulugang ngiti ang pinakawala niya. Subalit hindi ko na lamang pinansin yun dahil sa ayokong lalong magalit si tatay. Pumasok ako sa loob ng bahay, samantalang si tatay naman ay naupo sa maliit na mesa sa salas ng bahay namin. Matalim pa rin ang tingin niya sa akin. Dumiretso na ako sa kusina, saka nagtimpla ng kape.
Pagkatapos ay iniabot yon kay tatay. Tila naimasmasan naman ito. Malumanay nang nagsalita. Asan ang lola mo at ang Kuya Luis mo? Nasa bayan po. Nagtitinda po ng gulay. Yung nangyari kahapon. Yung tungkol po ba sa latigo ni Lola? Oo. Talaga bang hindi ikaw ang kumukontrol doon sa latigo? Para saktan ako? Tay, maniwala po kayo sa akin. Hindi po talaga ako. Parang may sariling buhay po ang latigo eh. Kung ganun, may kapangyarihan talaga ang latigo na yun ni nanay. Pero hindi niya sinabi sa atin Pagkasabi niya nun, ay humigop ng kape si tatay, saka ngumisi na tila may kung anong iniisip. Dahil dun, bumangon ang matinding kaba sa aking dibdib. Napatanong ako sa aking sarili kung ano nga kaya ang nasa isip ni tatay ng pagkakataong yun. Nararamdaman kong may masama siyang binabalak. Tapos na ako magkape. Kunin mo na ang latigo ng lola mo. Pagkatapos ay sumunod ka sa akin. Pero tay, magagalit po si Lola kapag kinuha natin yun at dinala kung saan. Kaninong galit ka ba natatakot, ha? Sa galit ko? O sa lola mo? Hindi na ako umimik. Sa halip ay kinuha ko ang nakarolyong latigo sa dating kinalalagyan nito. Pagkatapos ay sinundan ko si tatay. Naglakad kami palabas ng bahay. Tay, saan po tayo pupunta? Huwag ka ng maraming tanong. Sumunod ka na lang. Pero kasi tay, Ano ba, Miko? Hindi ka ba talaga titigil ng kakatanong? Napabuntong hininga na lang ako, Sir Blair. Alam kong wala akong magagawa sa mga ganong sitwasyon. Gagawin ni tatay ang gusto niya at walang sinuman ang makakapigil sa kanya. Nagpatuloy si tatay sa paglalakad habang ako ay nakasunod lamang sa kanya. Tahimik ngunit mabigat ang bawat takbang ko dahil nararamdaman kong hindi maganda ang plano ni tatay. Huminto ang paglalakad namin sa labas ng gate ni Kapitan. Kapitan! Kapitan, si Ramil po to! Andyan po ba kayo sa loob ng bahay nyo? Ilang sandali pa ay nagbukas ng pinto si Kapitan. Saka lumakad palapit sa amin. Magandang umaga sa inyo, mag-ama. Ano ba sadya nyo? At napasugod kayo dito sa bahay ng ganito kaaga? Kapitan, pwede po ba kaming pumasok sa loob ng bahay nyo? Abay, oo naman. Hala, sige. Pumasok kayo. Binuksan ni Kapitan ang gate ng kanilang bahay. Pumasok kami ni tatay sa loob ng bahay niya. Nang sandaling yun, ay hindi ko pa din mahulaan kung ano ang binabalak ni tatay sa latigong dala ko. Pagpasok namin sa loob, naabutan namin sa salas ni Kapitan ang lalaking dayo. Nagkatinginan sila ni tatay, subalit hindi sila nagpansinan. May bisita po pala kayo, Kapitan. Oo, siya ang kausap ng asawa ko. Nabibili sa lupang ibinibenta namin. Napalunok ng bahagya si tatay pagkarinig sa tinuran ni Kapitan dahil ang lupang kinatitirikan ng bahay namin ay sakop yon ng lupa niya. Subalit dahil naawa siya sa amin, pinayagan niya kaming manatili doon. Ramil, ano nga palang sadya nyo ni Miko dito? Kapitan, may dala po akong latigo dito. Heto po at hawak po ng anak ko. Aba, aaning ko naman ang latigo na yan, Ramil. Kapitan, sa maniwala kahit sa hindi, may kapangyarihan po ang latigo na yan. Kaya mapoprotektahan po kayo nito laban sa mga masasamang loob. Anong kapangyarihan ang pinagsasasabi mo, Ramil? Sa aking paningin, isa lamang yung ordinaryong kagamitan. Maniwala po kayo sa akin, Kapitan. Makapangyarihan po yan. Kaya sige na po, bilhin niyo na po. Ay nako, pasensya na, Ramil. Hindi ko bibili ng bagay na yan.
Akala ko naman na importante sa dyan ng anak mo rito. Kaya pinapasok ko kayo sa loob ng bahay ko. Pero mukhang nagsasayang lang pala ako ng oras sa inyo. Pero Kapitan, mabuti para Ramil sa ibang araw na lang kayo bumalik. May importanteng meeting lang ako ngayon. Tay, tara na po. Nakakayahan naman po kay Kapitan eh. Mabuti pa yung anak mo. Marunong mahiya. Pero ikaw hindi. Huwag ka nga sumasabat sa usapan namin. Tay, tama na po. Baka kung saan na naman po yan mapunta eh. Mayabang kasi lalaking to eh. Akala mo kung sino. Dahil lang naman dito sa baryo natin. Hindi ako mayabang, pare. Wala ka lang talagang modo. Teka nga, sandali. Bakit ba kayo nag-aaway? Nagkakilala ba kayong dalawa? Naku, Kapitan. Yung lalaking yan, sinuntok ako kanina niyan eh. Nagpapasama lang naman ako sa anak niya. Patungo dito sa bahay niyo. Totoo ba yun, Ramil? Paano? Pakialamero kasi ang Kapitan eh. Nakakadismaya ang inasal mo, Ramil. Hindi mo pakilala yung tao. Bigla mo na lamang inupakan. Pasensya na po kayo, Kapitan. Nabigla lang naman ako kanina. Sa kanya ka humingi ng pasensya. Huwag sa akin. Hindi na po, Kapitan. Aalis na lang po kami kaysa humingi ako ng paumanin sa kanya. Ikaw ang bahala. Basta't sinabihan na kita. Mabuti na yung nagpapakumbaba ka para iwas gulo. Kapitan, mauuna na po kami ni tatay. Pasensya na po kayo talaga sa abala. Matapos na makapagpaalam, ay inaya ko na po si tatay na umalis na sa bahay ni Kapitan. Pagdating naman namin sa bahay, naabutan namin si Lola Carmen at Kuya Luis. Inaayos nila ang mga natirang gulay. Samantala si tatay, hindi pa rin maalis ang inis na nararamdaman niya. Buisit! Hayop talaga dayo na yun. Pinakukulo ang dugo ko. Saan ba kayo galing, Harabil? Miko? Kay Kapitan po, Lola. Ano ginawa niyo doon? Saka, ano ito? Bakit dala niyo ang latigo ko? Si tatay po kasi. Anong ibig sabihin nito, Ramel? Wala tayong pera kaya inaalok ko yan kay Kapitan. Ibibenta ko. Anong sabi mo? Sino nagbigay sa'yo ng karapatan para ibenta ang latigo ko? Wala naman silbihan dito sa bahay eh. Kaya para mapakinabangan man lang, ibibenta ko sana. Walang hiya ka talaga, Ramel. Subukan mo kayang magtrabaho para kumita ka ng pera. Kung hindi nga lang dahil sa mga apo ko, matagal na kitang pinalayas dito. Tumigil ka na nga, tagda. Bago pa mag-init ang ulo ko sa'yo. Ba't napakawalang hiya talaga ng lalaking ito? Walang respeto. Ano bang nagustuhan ng anak ko sa'yong hayop ka? Napakasama ng ugali mo. Batugan pa. Talagang ayaw mong tumigil, ha? Akmang sasaktan ni tatay si Lola Carmen. Kaya agad akong humarang sa unahan niya. Mas mabuti pang ako na lang ang masaktan kesa ang lola ko. Tay, tama na po. Huwag niyo po sasaktan si Lola Carmen. Huwag kang humarang dyan, Miko. Kung ayaw mong ikaw ang tamaan. Tay, tigilan niyo na po yan, tay. Sobra na po ang ginagawa niyo, ah. Kailan ka pa natutong pakialaman ako, ha, Luis? Ba't dati-rati naman tahimik ka lang sa isang sulok, ka? Ngayon sumasagot ka na din? Dahil hindi ko na po maatim ang ginagawa niyong pananakit. Kung sana lang yan lakas niyo, ay ginagamit ko sa bukid, nakakatulong pa kayo sa pamilya natin. Pero ano pong ginagawa niyo? Maglasing, magsugal, at manakit sa amin. Puros ganun na lang. Ba't talagang nahawaan ka na ng kapatid mong bastos, ah? Dahil panahon na para makita niyo ang mga pagkakamali niyo. Baka matauhan kayo kahit papano. Akmang uupakan na sana ni tatay, si Kuya Luis, nang biglang may kumatok sa pintuan ng bahay namin. Tao po! Tao po! Lumapit ako sa pintuan at binuksan ko yun. Tumambad sa aking harapan ang dayong lalaki. Kayo po pala. Ano pong sadya niyo sa amin?
Alam kong hindi lingid sa inyo na nabenta ng lupang kinatitirikan ng bahay nyo. Sa akin ang lupang ito, kaya makakaalis na kayo sa bahay na ito. Mula sa upuang kawayan sa salas ng bahay namin, agad tumayo si tatay. Nagtungo sa pintuan kung saan ako naroroon at ang dayo. Hindi kami aalis sa bahay na to. At bakit hindi? Akin ang lupang ito ah. Wala kaming pakialam. Kahit ikaw pa ang nakabili ng lupang to. Pinayagan kaming tumira ni Kapitan dito. Kaya siya lang din ang makakapagpaalis sa amin dito. Ayaw niyong umalis. Pues, ako mismo magpapalaya sa inyo dito. Subukan mong pumasok sa loob ng pamamahay ko. Hindi ako magdadalawang isip na gamitin to sa'yo. Nanlaki ang mga mata ko sa inilabas ni tatay mula sa kanyang tagiliran. Isa yung patalim, isang balisong o 29. Akala mo ba'y natatakot ako dyan? Nagkakabali ka. Akmang aagawin sana ng lalaking dayo ang balisong kay tatay, pero hinawakan ko siya sa braso niya. Nakikiusap po kami sa inyo. Bigyan niyo na lang po kami ng sapat na panahon para makahanap po ng lugar na lilipatan namin. Anong pangalan mo, bata? Miko po. Sige, dahil sa mabait ka, pagbibigyan kita. 1 buwan ang ibibigay ko sa inyo. Salamat po. Salamat po, Mang... Nardo. Nardo ang pangalan ko. O paano aalis na ako, Miko? Babalik ako dito sa bahay nyo pagkalipas ng 1 buwan. Akmang aalis na sana si Mang Nardo nang biglang agawin ni tatay sa kamay ko ang latigo ni Lola. Tinangka niyang ihampas yun sa likod ni Mang Nardo. Subalit gaya na nangyari kahapon, tila may sariling buhay ito. Nasa halip na tumama sa likod ni Mang Nardo, pumulupot yun sa paa ni tatay, dahilan para mabuwal siya at bumagsak sa lupa. Tumama ang kanyang likod sa isang nakausding bato. Kahit na pinagtangkaan ni tatay ang buhay ni Mang Nardo, sinubukan pa din itong tumulong sa amin. Hinawakan niya ang latigo sa paa ni tatay. Sinubukang alisin yun, subalit nang lumapat ang mga kamay niya sa latigo, ay agad siyang napaso. Kaya tumabi na lang siya at nanood, habang unti-unting umaagos ang dugo sa ulo ni tatay, sanhi ng pagkatama nito sa bato. Maraming dugo ang umagos mula sa ulo ni tatay, Sir Blair. Hindi ko naisip na malalagay pala sa panganib ang buhay ng tatay ko. Kaya ang pangyayaring yun ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. 2 linggo matapos ang libing ni tatay, naghanda na kami para lumipat ng bahay. Inalok kami ni Kapitan na tumira muna sa isa sa mga pinauupahan niyang kwarto. Maliit lang yun, pero sapat na yun para sa aming 3 ni na Lola. Mang Nardo, alam po naming darating po kayo. Kasi nga, 1 buwan na nga po ang lumipas mula po nung kinausap niyo kami. Ang totoo, wala sana akong balak na paalisin kayo sa bahay na to eh. Kaya lang, ubod ng sama ng ugali ng tatay mo. Kaya naisip kong gawin yon. Pero dahil wala na siya, wala nang dahilan para paalisin ko kayo dito. Ho? Talaga po? Hindi po kayo nagbibiro? Hindi, Miko. Alam kong wala kayong matitiran. Kaya, sige lang. Maaari kayong manatili rito hanggang gusto nyo. Naku, salamat po. Maraming salamat po, Mang Nardo. Dahil sa labis na saya, napahawak ako sa kamay ni Mang Nardo. Aray! Masakit! Oh, bakit po? Naku, pasensya na po. Hindi ko po napansing may sugat po pala kayo sa kamay. Sige lang, wala yun. Huwag mo intindihin. Teka lang po, Mang Nardo. Di ba yan yung kamay niyong nasunog dahil sa paghawak niyo po sa latigo ng lola ko? 1 buwan na po yun pero hindi pa din po yan gumagaling. Gumaling na yun, Miko.
Ito namang sunog sa kamay ko na to. Panibagong aksidente to. Mangyaring may ginagawa ko at gumamit ako ng apoy nang di inaasahan. Napaso ang kamay ko. Pero, hindi na lang po yan basta paso, Mang Nardo. Sunog na po ang kamay nyo at tila may mga nana pa po sa loob. Ay naku, wag mo nang intindihin ang kamay ko. Gagaling din to pag nalagyan ko ng gamot. Kinagabihan, hindi ako dalawin ng antok, kaya bumangon muna ako. Hindi na ako nagbuhay ng ilaw dahil sa maliwanag ang buwan na tumatagos sa mga siwang ng dingding naming sawali. Maya-maya ay nakasunod na sa akin si Lola. Bumangon din ito para uminom ng tubig. Saglit kaming naupo sa kawayang upuan sa salas ng aming bahay. Hindi ka di ba makatulog, Apo? Opo, Lola. Iniisip ko po kasi yung paso sa kamay ni Mang Nardo. Abay, bakit? Ano ba ang meron sa kamay niya? Isang buwan na po kasi yun eh. Mula po nang mapaso dahil po sa latigo niyo po. Pero, para po bang hindi na po gumagaling? Totoo ba yan, Apo? Opo, Lola. Nakita ko po yung kanina nung pumunta po siya dito. Alam ko po na nagdadahilan lang siya. Kaya iba po ang sinabi niya sa akin. Sabi niya napaso daw po uli yun. Abay, kung ganon, hindi siya normal na tao. Kailangan nating mag-ingat sa kanya. Ho? Ano pong ibig niyo sabihin, Lola? Hindi siya tao, Apo. Maaaring kampon siya ng demonyo. Hala, imposible po yan, Lola. Napakabait po niya eh. Pero, Apo, hindi natin siya lubusang kilala. Kaya nga huwag kang basta-basta magtitiwala sa kabaitang ipinapakita niya. Lola naman, pumayag nga po siyang huwag tayong umalis sa bahay na to. Tapos, pag-iisipan niyo po siya ng masama. Apo, aalis pa rin tayo. Bukas na bukas ay magtutungo ako kay Kapitan. Kakausapin ko siya upang makalipat na tayo sa inaalok niyang paupahan. Pero Lola, marami na po tayong alaala sa bahay na to eh. Isipin mo na lang, Apo. Bagong simula natin ito sa buhay natin na tayong tatlo lang ng Kuya Luis mo. Sige po, Lola. Kayo po ang masusunod. Kung yun po sa tingin niyo ang makakabuti sa ating tatlo. Ay, nako, ang apo ko. O hala, sige, matulog na tayo. Maaga pa tayong pupunta sa bukid bukas. Tatayo na sana kami ni Lola Carmen nang biglang may kung anong bumagsak sa bubong ng bahay namin. Kasunod nun ay biglang nagliwanag ang latigo ni Lola. Pagkatapos ay may matutulis na mga kukong bumaon sa pawid na bubong namin. Sininyasan ako ni Lola na huwag gumawa ng anumang ingay. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang latigo sa kaubod lakas na inihagis yun pataas. Dahilan para masilo nito ang mahabang binti ng kung anong nilalang na nasa bubong ng bahay namin. Malakas na pag-angil ang pinakawala nito. Lola, anong klaseng nilalang po nasa bubog natin? Tulungan mo ako! Hilahin natin ang latigo na pumulupot sa paa ng nilalang! Ang lakas po niya, Lola! Kaya natin to, Apo! Sige, itodo mo! Maya-maya pa ay nakita naming bumangon na din sa higaan niya si Kuya Luis. Nanlaki ang mga mata sa nasasaksiyang pakikipaglaban namin ni Lola. Kuya, tulungan mo kami ni Lola! Apo, Luis! Huwag mong hahawakan ng latigo dahil hindi mo pa alam ang epekto nito sa'yo! Paano po ako makakatulong sa inyo, Lola? Ang braso ni Biko, yun ang hilahin mo pababa upang sumuporta sa lakas niya! Bilisan mo! Kahit tatlo na kaming humihila sa paa ng kakaibang nilalang, hirap pa din kami. Subalit hindi kami sumuko. Pagkatapos ng sabay-sabay na matinding buwelo, ubod lakas naming hinila ang paa nito dahilan para mahulog ito sa loob ng bahay. Nanlaki ang mga mata namin sa aming nakita.
Mahahaba ang mga matutulis na kuko sa paa at kamay niya. Maitim at mapupula ang mga mata. Tila nakabuka ang likod nito. Nakakatakot at nakakakilabot ang anyo. Sunod-sunod na hampas ng latigo ang ginawa ni Lola sa kanya. Samantalang ang kakaibang nilalang ay patuloy sa pag-ungol na tila asong nahihirapang huminga. Bawat paglapat ng latigo sa katawan ng nilalang ay lumalata yun hanggang nagbuga ang nilalang ng laway mula sa kanyang bibig. Agad kaming umiwas at tumakbo papalayo. Sinamantala yon ng kakaibang nilalang para tumakbo palayo sa bahay namin para siya ay tumakas. Lola, wala na po siya. Madali kayo. Magtutugo tayo kina Kapitan ngayong gabi. Baka po tambangan po tayo ng halimaw na yun sa daan, Lola. Hindi niya magagawa yon dahil malubha natin na sugatan siya. Nang gabing yun, umalis kami ng bahay. Nagtungo kami sa bahay ni Kapitan. Isinalaysay namin sa kanya ang pangyayari kung bakit biglaan ang pagtungo namin sa bahay niya. Ano ka mo? May lumusob na kakaibang nilalang? Jack, isang aswang yon. Ganon nga po, Kapitan. Sa palagay ko, isang wakwak na aswang yon. Matagal na panahon nang walang gumagalang aswang dito sa baryo natin. Nakakasiguro ba kayo sa nakita nyo? Siguradong sigurado kami, Kapitan. Katulad siya ng mga umatake noon nang nanganganak ang anak ko dito kay Biko. Kung ganon, bukas ay ipagbibigay alam ko kagad sa mga kababaryo natin ang nangyaring ito sa inyo. Para sila man ay mabalaan. Saka, para din makatulong natin sila sa pagtugis sa masamang nilalang na yun. Salamat, Kapitan. Mabuti na nga lang at nasa akin pa mahiwagang latigo. Malaki ang naitulong nito kanina sa amin. Ito yung latigong ibinibenta sa akin ni Ramil. Buong akala ko talaga ay ordinaryong bagay lamang ito. Yung bang walang anumang halaga. Subalit, makapangyarihan pala. Matanong ko lamang po, Kapitan. Saan pala tumutuloy si Nardo? Yung bang nakabili po ng lupa nyo? Nagpaalam siyang uuwi muna sa pamilya niya sa kabilang baryo. Kung ganon, wala ho siya sa baryo natin. Bakit niyo po naitanong, Aling Carmen? Wala naman ho. Huwag mong sabing siya ang pinagbibintangan mong aswang na wakwak. Hindi naman ho sa ganon, Kapitan. Kaya lagi, walang wakwak sa baryo natin. Tapos, dumating lang ang dayong si Nardo. Meron na ngayon. Isipin niyo ho. Aling Carmen, hindi tayo pwedeng basta-basta magbintang na lang. Kailangan natin ng sapat na katibayan. Naisip kong may punto si Lola sa sinabi niya. Subalit, tama din naman si Kapitan. Ebidensya ang kailangan. Lola, huwag niyo po munang sabihin sa ibang tao kung sino po ang pinaghihinalaan niyo po dahil baka lalo po tayong mapahamak. Anong ibig mo sabihin, Apo? Kasi po Lola, baka mamaya ay nandyan lang po sa paligid ng aswang. Nakamasid at nakikinig po sa atin. Isa pa, hindi pa naman po tayo sigurado kung si Mang Nardo nga po talaga yun. May alam akong paraan kung paano natin malalaman ang katotohanan. Paano po Lola? Napuruan ko siya ng palo ng latigo sa katawan niya. Kaya siguradong maraming paso ang aswang na wakwak sa buong katawan niya. Mapapatunayan po natin yun kung makikita po natin si Mang Nardo. Ang sabi nga po ni Kapitan, umalis po siya sa baryo natin, di ba? Ang mga aswang na wakwak ay karaniwang sa masukal na kagubatan na ninirahan. Dahil para silang mga higanting ibon na lumilipad sa madilim na kagubatan. Para silang mga vampira na mahilig sa dugo. Kung ganun, kailangan pa po ba nating pumunta sa kagubatan para lang po mahuli siya? Hindi kailangan na po. Ang kailangan
ay magawan natin ang bitag ang aswang na wakwak. Bitag? Anong klaseng bitag po? Dugo! Dugo po? Saan man po tayo kukuha ng dugo? At anong klaseng dugo po? Dugo ng hayop. Bukas pupunta ako sa bayan. Hahanap ako doon ng mga nagkakatay ng baboy o baka. Bibiling ko ang dugo ng mga hayop na kinatay. At yun ang gagamitin natin bitag para kusang lumabas ang aswang na wakwak. Sa ngayon, magpahinga na muna tayo. Para bukas, may lakas tayo para lumaban. Kinabukasan, madilim pa ang paligid ay umalis na si Lola kasama si Kuya Luis. Naiwan ako kina Kapitan para tumulong sa mga ilang gawaing bahay at paglilinis ng aming barangay hall. Nang umaga ding yun ay nagpatawag ng pulong si Kapitan sa mga kababaryo namin upang ipagbigay alam ang mga nangyari sa amin ng nakalipas na gabi. Sa ganun, makakapag-ingat ang lahat. Nangako naman ang mga tao sa baryo na sila man ay tutulong din sa paghahanap sa aswang na sinasabing wakwak. Miko, napapansin ko mula umpisa ng pagpupulong hanggang matapos, tahimik ka lang. Na-trauma ka ba dahil sa nangyari sa inyo? Hindi naman po, Kapitan. Kanina po kasi habang nagpupulong, parang nakita ko po si Mang Nardo Imposible yun. Di ba'y sinabi ko na sa inyo na umuwi nga siya sa pamilya niya sa kabilang baryo? Pero Kapitan, hindi po ako maaaring magkamali Si Mang Nardo po talagang nakita ko kanina. O sige nga, anong suot niya kanina? Kasi hindi ko siya napansin sa kumpul ng mga tao. Nasa dulong bagi po siya Hindi po siya mapapansin kagad dahil nakatakip po ng balabal ang ulo niya. Matalam po ang kita sa kanya. Kung matalang ang kita sa kanya, paano ka nakakasigurong siya ngayon? Sige nga. Nakaharap ko na po siya ng malapitan Ilang beses na po. Kaya sigurado po kung siya yun. Ay nako. O sige, hindi na ako kukontra pa dyan sa sinasabi mo. Kung talagang sigurado ka. Kasi kahit ako gusto ko ding malaman ng totoo. Sapagkat gusto kong ibalik ang katahimikan sa baryo natin. Hindi tulad ngayong nababalisa ang lahat ng mga tao dahil sa pesteng wakwak na yan. May plano po si Lola Carmen, Kapitan Hintayin na lang po natin siya para masabi niya po ang binabalak po niyang gawin. Bilang kapitan sa baryong ito, nasa iyo ang suporta ko. Lalo kung ang pag-uusapan ay ang kaligtasan ng lahat. Oh, ngayon na po pala si na Lola. Papunta na po pala rito. Kapitan, Miko Apo, ay nakuha na kami na magagamit natin bitag laban dun sa aswang na wakwak. Sandali, ano ba yung dala-dala niyo, Aling Carmen? Dugo, Kapitan. Sinamahan ko na rin ng atay at puso ng hayop. Ito ang gagamitin nating pain. Isinalaysay ni Lola kay Kapitan ang mga binabalak namin. Tulad ng inaasahan, hindi na kumontra pa si Kapitan. Sa halip ay tinulungan niya kaming ihanda ang paglalagyan ng sariwang dugo, atay at puso ng hayop. Kunti lamang ang binili ni Lola na lamang loob sapagkat ayon sa kanya, mas gusto ng aswang na wakwak ang dugo kaysa sa lamang loob at karne. Mag-aagaw ang liwanag at dilim nang magtipon-tipon kami sa salas ng bahay ni Kapitan. Dito ay ipinaalam ni Lola ang magiging gampanin ng bawat isa. Ngunit bago yun, mula sa telang laging nakatali sa bewang ni Lola, ay inilabas niya ang isang kwintas. Ano po yan, Lola? Medalyon ito, Apo. May medalyon po pala kayo, Aling Carmen? Oo, Kapitan. Ang latigo at ang medalyon ay magkasamang ipinamana sa akin ng tatay ko noon. Hindi ko naman inaakalang magagamit ko ito ngayon muli. Kung ganon, may malakas na tayong panlaban sa aswang na wakwak. Tama kayo, Kapitan. May alam pa akong sandata
na maaaring makapatay sa aswang na wakwak. Lola, ano po yun? Sibat. Nayari sa Bagakay. Bagakay po? Oo. Sibat ito nayari sa kawayang Bagakay. Ginagamit ito ng mga tao doon sa pagangaso. Subalit, pwede ding gamitin laban sa mga aswang. Paano gawin ang sandatang yon, Aling Carmen? Kailangan lang natin ng kawayan na sinasabi ko. Abay, tama. Maraming kawayan sa likod ng bahay. Lalagyan natin ng tulis ang dulo ng kawayan gamit ang bakal. Ang bakal na ilalagay natin ay susunugin muna bago hasain para tumigas at tumalas at saka itatali natin yon gamit ang abaka. Meron po tayo ng lahat ng kagamitan niya yan, Aling Carmen. Kung ganon, umpisahan na natin ang paggawa habang hindi pa ganap na dumidilim. Kami ng asawa at anak ko ang kukuha ng abaka. Tapos si Luis at Miko ang kukuha ng kawayan. Kayo po, Aling Carmen, ay ihanda ang dugo at lamang loob. Ang talim na bakal ay meron sa aking lagayan, kasama ang mga gulok na tinatago ko. Hala, sige, gawin na natin para mahuli natin ang aswang na wakwak na yon nang matapos na ang ating takot laban sa kanya. Ang napagkasundo ang toka ng bawat isa sa amin ay ginawa namin. Kaya bago maghating gabi ay naihanda na namin ang lahat. Saktong 9:00 ng gabi, umusal ng orasyon at dasal si Lola. Binasbasan niya ang lahat ng sandatang ginawa namin gamit ang kanyang medalyon. Ang sandata ni Lola ay ang kanyang medalyon. Ang sakin ay ang latigo ni Lola Carmen. Kina Kuya Luis, kapitan, asawa ni kapitan, at anak niya ay ang mga sibat na ginawa namin. Marami kaming ginawang sibat upang maraming reserba kung sakaling kailanganin. Ilang sandali pa, nakarinig na kami ng kakaibang tunog sa paligid. Tila lumilipad sa bubong ang isang malaking ibon o para bang paniki. Kasunod nun ay may mabahong amoy. Maihahalin tulad ang amoy nun sa nabubulok na karne. Nagkatingin ng kaming lahat. Iisa lang ang aming mga naiisip. Nasa bubungan ng bahay ang aswang na wakwak. Kailangan na nating maganda. Lahat ng plano natin, dapat yun ang masunod para matiyak nating magtatagumpay tayo laban sa kampon ng demonyo. Handa na kami, Aling Carmen. Bilang pinuno ng baryong ito, titiyakin ko ang kaligtasan nyo sa gitna ng laban na ito. Kung may mangyaring masama sa aking kapitan, maaari sanang bahala ka na sa mga apo ko. Inihahabilin ko sila sa iyo. Aling Carmen, walang mangyayaring masama sa inyo dahil dadaigin natin ang aswang. Tayo ang magtatagumpay dito. Miko, Luis, tatagan nyo ang loob nyo, ha? Matatapos din ang lahat ng ito. Opo, Lola. Hindi po kami matatakot ni Kuya. Lalo na ngayong kasama natin si Kapitan sa pakikipaglaban. Ilang sandali pa, malakas na kalabog sa bubong ng bahay ang narinig namin. Kasunod, ang tila mahinang paghagikgik na pilit pinipigil. Ganun ang tunog ng aswang wakwak, paulit-ulit at nakapaninindig balahibo. Dahil yero ang bubong ng bahay, kaya sa bawat mabigat na hakbang ng mga paa niya, nasusundan namin kung saang bahagi ng bahay naroon ang aswang. Hanggang sa marinig namin ang malakas na bagsak ng mga paa niya sa lupa. Lumundag dun ang aswang mula sa maliit na siwang ng dingding ng bahay. Tanaw namin ang ginagawa ng aswang sa labas. Ang dugo at lamang loob na iniwan namin dun na bilang pain ay kanyang pinuntahan. Ngayon na ang tamang pagkakataon. Magtugo na tayo sa napagkasunduan natin pwesto. Si Kapitan, kasama ang anak niya, pati na si Kuya Luis, ang mag-aabang sa may bubong ng bahay.
Sa pintuan sa likod ng bahay sila dadaan. Gamit ang hagdan. Mula sa bubong ng bahay, pupuntiryahin nilang patamaan ng sibat ang aswang na wakwak. Samantalang kami naman ni Lola ay sa unahang pinto mag-aabang kung saan direktang naroon ang aswang. Handa ka na ba, Apo? Opo, Lola. Hala, sige na. Buksan mo na ang pinto. Ngayon na! Pagkabukas ko ng pinto, agad na ginamit ni Lola ang kanyang medalyon. Nagbigay yun ng matinding liwanag, sanhi, para mapatigil ang aswang na wakwak sa pag-inom ng sariwan dugo. Pagkatapos, ay bumaling ng tingin sa direksyon namin ni Lola. Hanggang sa mabilis itong kumilos at lumipad. Subalit, nagpaikot-ikot lamang ito sa ere na tila handa ring umatake. Kaya iwinasiwas ko ang latigong hawak ko sa pagbabaka sakaling tamaan siya ng hawak kong latigo, habang ang mga nakabantay sa may bubong ay sinimulan na ring targetin ang aswang gamit ang sibat na kawayan. Sa kabila ng mabilis na galaw ng halimaw ay natamaan ng sibat ang isang mata ng aswang. Kaya naman nataranta ito at nagpagewang-gewang sa paglipad hanggang tuluyang bumagsak sa lupa. Nang nakaandusay na ito sa lupa ay patuloy pa rin pinapatamaan ng sibat ni na Kapitan. Dito na ako mas lumapit sa aswang na wakwak. Paulit-ulit kong hinagupit ng latigo ko ang aswang. Nakakapangilabot ang sigaw niya. Tila ba nanunuot sa kalamnan ko ang matining na boses nito. Bawat tama ng latigong hawak ko sa katawan niya ay lumalatay at nagiiwan ng matinding sugat hanggang sa mangisay ang buong katawan niya at tuluyan ng hindi gumalaw. Lola, patay na po ba siya? Hindi pa siya patay, Apo. Dahil hindi pa siya nagbabalik sa totoong anyo niya. Lalapitan ko lang po siya, Lola. Sisiguraduhin ko po muna kung patay na siya. Sandali. Ako na lalapit sa kanya, Apo. Gamit ang medalyon ko ay tutuluyan ko na siya. Isang hakbang na lang ang layo ni Lola sa aswang na wakwak nang biglang gumalaw itong muli. Saka diretsyong itinarak sa dibdib ni Lola ang kanyang matutulis na kuko. Pagkatapos ay mabilis itong kumilos at lumipad papalayo upang tumakas at iligtas ang kanyang natitirang buhay. Lola Carmen! Lola! Lola! Apo, ituloy mo ang pagtukis sa aswang na wakwak doon sa ating sityo. Lola, hindi ko po kaya kung wala po kayo. Kaya mo yan, Apo. Gamitin mo ang latig ko at ang medalyon ko. Kukunin mo ito, Apo. Gamitin mo laban sa wakwak. Hindi na po muna. Kailangan magamot po kayo. Dadalhin ka po namin sa ospital. Hindi na, Apo. Hindi na rin ako magtatagal. Sundin mo na lamang ang pilit ko sa iyo. Labanan mo ang mga aswang. Ubusin mo sila. Tulungan mo ang mga tao sa sityong ito. Opo, Lola. Gagawin ko po yan. Mahal kita, Apo. Pati na ang Kuya Luis mo. Ipinagmapalaki ko kayong magkapatid. Pagkatapos ng mga sinabi ni Lola, ay dahang-dahang lumaylay ang kanyang kamay. Sina Kapitan at Kuya ay mabilis na bumaba sa bubong. Patakbong lumapit sa amin ni Lola. Lola! Lola! Lola, gumising po kayo, Lola! Wala na siya, Kuya. Patay na po si Lola Carmen. Hindi. Hindi maaari to, Miko.
Kailangan pa natin siya! Lola Carmen! Lola Carmen, gumising kayo, Lola! Kuya, masakit man, pero kailangan nating tanggapin wala na si Lola. Kung ganun, hindi tayo titigil, Miko. Hanggang hindi natin napapatay ang aswang na wakwak na yun. Oo, kuya. Ipinapangako ko sa bangkay ni Lola na ako mismo ang papatay sa kampo ng demonyo. Tutulong ako at ang pamilya ko sa pagtugis sa aswang na yun. Salamat po, Kapitan. Mula ngayon, Luis, Miko, ako na ang bahala sa inyong magkapatid. Dito na kayo titira sa bahay ko. Magtutulong-tulong tayong tugisin at patayin ang kampo ng demonyo para muling bumalik ang katahimikan sa ating sityo. Para hindi na din mabuhay sa takot ang mga tao dito sa lugar natin. Mabilis na kumalat sa buong sityo ang nangyari kay Lola. Lahat ng mga tao ay nabalisa at nagpahayag ng kani-kanilang suporta para tugisin ng aswang. Makalipas ang isang araw, ay inilibing namin si Lola, katabi sa libingan ni Tatay. Salamat po, Kapitan. Sa lahat po ng tulong niyo sa amin. Wala yun, Miko. Parang mga anak na ang turing ko sa inyo. Mula po nang mamatay si Lola, hindi pa po nagparamdam muli ang aswang na yun. Malaki ang naging pinsala niya sa naging inkwentro natin sa kanya. Sa palagay ko po, hindi pa po niya nababawi ng ganap ang kanyang lakas. Kaya magandang pagkakataon po to para sugurin natin siya sa lunggang pinagtataguan niya. Miko, iho, hindi nga natin alam kung nasaan ang lunggang tinutukoy mo. Ayon po kay Lola, nung nabubuhay pa po siya, sa kagubatan daw po ang tiraan ng mga aswang na wakwak. Dahil sila ay mga aswang na lipad na maaaring makapagtago sa mga puno at halaman. Ngunit malawak ang kagubatan, iho. Kahit gaano kalawak ang kagubatan, gagalugarin ko po yun. Makita ko lang po kung saan ang lungga ng aswang na yun. Talagang desidido ka ba sa bagay na yan? Opo, Kapitan. Hindi lang po para kay Lola, kundi para sa ating lahat na nabubuhay pa. Kailangan natin pagplanuhan itong mabuti. Isangkot natin ang mga tao sa baryo sa plano natin. Hindi na po kailangan, Kapitan. Ngunit hindi natin alam kung ilang aswang wakwak ba ang makakalaban natin. Mas maraming tutulong, mas mabilis nating matatalo ang aswang. Kapitan, kapag mas marami pong nakakaalam sa plano natin, mas malaki po ang posibilidad na makarating yun sa aswang. Mas mapaghahandaan niya po tayo. Pero kung konti lamang ang nakakaalam, mas mahihirapan siyang makahanap ng impormasyon tungkol sa plano natin. O siya, sige, kung ganun, ano bang plano mo? Kaya sapat na po tayo na lang ang kumilos. May mga sandata naman po tayong gagamitin eh. Sige, Miko, mukhang tama rin naman ang suggestion mo. Lumapit sa akin si Kapitan. Saka ko isinalaysay sa kanya ang aking magiging plano. Base sa tanong niya kanina, kung paano tutugisin ng aswang na posibleng nagtatago nga sa gubat. Ayon sa aking lola. Hindi ako papayag sa plano mong yan. Abay, delikado kung mag-isa ka lang nagagawa nun. Pero naniniwala po kung magandang plano po yun, Kapitan. Mahirap nga kung nag-iisa ka lang. Abay, masyadong delikado yun sa'yo. Sisikapin ko pong kayanin, Kapitan. Dahil hindi tayo sigurado kung magiging maayos ang kalalabasan. Parang pagpapakamatay ang nais mong mangyari, Miko. Mahirap yan. Kapitan, hawak ko po ang dalawang makapangyarihang bagay na ipinamana sa akin ni Lola. Ang kanyang latigo at medalyon. Kung talagang gusto mong gawin yung plano mo, sasamahan kita. Eh paano po ang pamilya nyo? Tayong dalawa ang magsasagawa ng plano mo. Iiwan natin si Luis para makasama ng asawa at anak ko dito sa bahay namin.
Kakausapin ko po si Kuya Luis. Mamayang gabi, pagkatapos ng hapunan, sa salas ng bahay, magtipon tayo ron upang pag-usapan na magiging plano at ang pag-iingat na gagawin ng mga maiiwan natin dito sa bahay. Tulad ng sabi ni Kapitan, pagkatapos ng hapunan, nagtipon kaming lahat sa salas ng bahay. Dito, sinabi ko ang plano. Hindi ako pumapayag sa plano mo, Miko. Aba, mahirap yan. Pero kuya, wala nang ibang paraan. Kayo lang ni Kapitan. Kakayanin namin kuya. Saka, hihintayin pa ba nating lumakas muli ang kapangyarihan ng aswang na wakwak bago tayo kumilos? Luis, napagkasunduan na namin ni Miko na dalawa kaming magsasagawa ng plano. Ikaw at ang mag-ina ko ay maiiwan dito sa bahay. Papayag po ako. Kung ipapangako niyo po, Kapitan, ang kaligtasan ng kapatid ko. Nangangako ako, Luis. Ang totoo hindi madaling desisyon to para sa akin, ha? Dahil ako man, ay maiiwan ko dito ang pamilya ko. Subalit kailangan nating lahat magsakripisyo. Mag-iingat po kami dito, Kapitan. Ako pong bahala sa pamilya niyo. Salamat, Luis. At ako naman ang bahala sa kapatid mong si Miko. Babasbasan ko ng bahay na to gamit ang medalyon ni Lola bago kami umalis upang matiyak rin ang kaligtasan po ninyo. Kailan niyo mabalak isagawa ang plano? Bukas ng madaling araw, kuya. Ngayong gabi gagawa tayo ng karagdagang sibat na magagamit namin at para rin sa proteksyon nyo dito sa bahay. Sana maging maayos ang lahat. Magiging maayos ang lahat. Magtiwala lang tayo sa Panginoong Diyos. Siya ang magbibigay ng lakas sa atin para labanan ang kampon ng kadiliman. Nang gabing yon, naghanda na kami ni Kapitan ng mga dadalhin namin patungo sa kagubatan kung saan kami mismo ang hahanap sa aswang na wakwak sa kabundukan. Hahanapin namin kung saan ang kuta niya. Matapos ang paghahanda, nahiga na ako sa tabi ni Kuya na ng mga oras na yun ay mahimbing nang natutulog. Pero dahil sa mapanganib na gagawin namin ni Kapitan, hindi ako makatulog. Kaya bumangon muna ako sa higaan, saka nagtungo sa kusina. Kumuha ng malamig na tubig, saka ininom yun. Pagkatapos ay naupo sa upuang kawayan sa harap ng mesa. Saglit na iginala ang paningin sa paligid ng kusina ng bahay ni Kapitan. Hanggang sa maya-maya ay nakita ko ang paglapit ni Kapitan. Hindi ka rin ba makatulog, ha, Miko? Opo, Kapitan. Marahil ay kinakabahan ka siguro. Medyo po. Kaba at takot. Pero bilib ako sa iyo, Miko. Kasi hindi ka nagpapadala sa takot, kundi na paglalabanan mo. Ang pagkamatay po ni Lola sa kamay ng aswang ang nagbibigay po ng tapang sa akin. Gusto ko pong ipaghiganti si Lola. Kaya nga, mas lalo akong humanga sa iyo. Salamat po, Kapitan. Kung wala po kayo, hindi ko rin po alam ang gagawin ko. Kami ng kuya ko. Bilib din ako sa kuya mo. Kasi mabait at maasikaso siya. Hindi man siya madalas umimik. Nararamdaman ko ang pagmamahal niya sa iyo. Nung bata pa po kami, kapag nagagalit po si tatay sa akin, siya po ang sumasalo ng palo na dapat po ay para sa akin. Sayang ang tatay mo. Maagang nawala. Kung hindi lang sana siya naging malupit sa iyo at sa ibang tao, hindi sana siya mapapahamak. Hindi siya maagang mawawala. Pero hindi na po maibabalik ang nakaraan. Napatawad mo na ba ang tatay mo sa kalupitan niya sa iyo dati? Opo, Kapitan. Napatawad ko na po siya. Si Nardo kaya? Napatawad na kaya niya ang tatay mo? Kapitan, si Mang Nardo hindi pa rin po siya bumabalik sa baryo natin Kaya nga, mula nang mamatay ang tatay mo, wala na akong naging balita sa kanya. Paano niyo po ba siya nakilala? Ang asawa ko ang talagang may kilala sa kanya at sa nanay niya. Sandali, bakit mo ba naitanong? Sapagkat hindi pa rin po naaalis ang hinala ko sa kanya. Na siya ang nakita mo noong unang pagpupulong natin, ganun ba? Opo.
nararamdaman kong siya po talaga yun. Ngunit wala naman siyang dahilan para magtago at balutin ng tela ang kanyang buong katawan. Meron po, Kapitan. Anong ibig mo sabihin? Dahil sa kamay niyang napaso ng latigo ni Lola. Abay, kamay lang yun. Ngunit bakit kailangan buong katawan ng takpan niya? Mahiwaga po ang latigo ni Lola. Makapangyari yan. Kaya niyang makapanakit ng ibang taong hindi karapat-dapat na humawak sa latigo. Kaya nga po isang buwan na, hindi pa po gumagaling ang paso sa kamay ni Mang Nardo. Nabanggit ko na po ito sa inyo, Kapitan. Nasabi mo na nga sa akin ang bagay na yan. Kaya po sa palagay ko, nagtatago po talaga si Mang Nardo para hindi natin makita ang epekto ng latigo ni Lola sa kanya. Minsan nagbalik nga po siya at pinapaalis nga po niya kami dati sa bahay namin kasi sabi niya po gagamitin niya ang lupa. Kaya nakapagtataka pong hindi na siya nagpakita ulit dito sa sitio natin. Sa bagay, may punto ka naman dun, Miko. Pero ang lahat ng yan ay sa pantaha pa lamang. Mabuti pa, huwag na natin pag-usapan pa si Nardo. Matulog na tayo dahil maaga pa tayong aalis bukas. Ang dapat nating asikasuhin at pagandaan ay ang plano natin laban sa aswang na wakwak. Kinabukasan, maagang nagising ang lahat. Si Kuya Luis ay nagluto ng babaunin naming pagkain para sa pag-akyat namin sa bundok. Ang tent, flashlight, posporo, kandila at iba pang mga kailangan namin sa gubat. Tiniyak naming daladala naming lahat, lalo na ang mga sandata na aming gagamitin. Bago kami umalis ni Kapitan, ay binasbasan ko ang bahay niya gamit ang medalyon ni Lola, gaya ng ginagawa dati ni Lola Carmen upang maging proteksyon laban sa mga aswang at banta ng mga masasamang loob. Pati ang mga sibat na iniwan namin sa kanila ay binasbasang lahat. Bago sumikat ang araw, narating namin ni Kapitan ang burol sa may gubat. Doon kami magsisimulang maglagay ng mga bitag. Itayo na muna natin ang tent natin dito. Ligtas po kaya ang lokasyon ng lugar na to? Kung dito po tayo maglalagay ng tent natin, Kapitan. Hala, sa tingin ko ay ligtas ang lugar na ito. Tago ito sa mababangis na hayop. May napakatataas na mga puno na maaari nating akitin upang matanaw ang nangyayari sa kagubatan. Sana lang po ay tama ang ginagawa natin to, Kapitan. Bakit? Nagsisisi ka na ba sa plano mong ito? Hindi naman po. Dahil tulad po ng sabi ni Lola nung nabubuhay pa siya, ang kabundukan ng maaaring pagkutaan ng mga aswang na wakwak. Kaya natitiyak ko pong narito lang po sila. Kung ganon, umpisa na natin ang paggawa ng mga bitag. Opo, Kapitan. Tatapusin lang po muna natin ang pagtatayo ng tent. Natapos ang maghapon. Sa bundok na walang anumang naging problema, naikabit namin ang mga bitag na net sa mga puno na maaaring makahuli sa wakwak. May mga maliit na silong lubid na ibinaon kami sa lupa. Nasa sandaling maapakan ng mga tali ay masisilo ang paa ng magiging biktima. Maging ang itaas ng mga puno ay nilagyan din namin ng bitag gamit ang mga pana. Sa sandaling mahila o kumulas ang kawayang pinagtatalian, agad natatamaan ng pana ang biktima. Bawat pana at talim ng palaso ay ibinabad namin sa suka na binasbasan ng dasal at orasyon gamit ang medalyon ni Lola Carmen. Hindi lamang yun, kundi marami pang bitag na kauri nito ang ginawa namin. Pagkatapos ay nilagyan namin ng mga batong palatandaan ng mga lugar na nilagyan namin ng bitag para makita din namin at hindi kami ang maging biktima nito. Ay nako! Napagod ka ba sa ginawa natin? Opo, Kapitan. Pero ayos lang po. Pagkatapos natin kumain, matulog ka na. Ako na muna magbabantay sa paligid. Sabay na po tayo matulog kasi pareho po tayong pagod eh. Hindi maaari, Miko. Kailangan may isang gising sa atin. Baka biglang atakihin tayo ng aswang o mababangis na hayop. Mabuti na yung handa tayo sa lahat ng oras. Kayo na po mauna. Bata pa po ako at malakas pa ang katawan ko. Mas kaya ko pa po ang pagod at puyat kaysa po sa inyo.
Napakabait mo talagang bata. Sayang lang at hanggang kamatayan ng tatay mo. Hindi niya nakita yan. Huwag na po natin pag-usapan si tatay. Ayoko na din pong maalala ang mga kalupitang ginawa niya. Sa bagay, masakit talagang alalahanin ng mga pananakit sa'yo. Lalo na't mismong kapamilya mo ang may kagagawan nun. Wala na po tayong magagawa. Nangyari na. Sige na po, magpahinga na po kayo, Kapitan. Ako na po muna magbabantay. O sige, pero pagsapit ng 12:00 ng ating gabi, gisingin mo ko para ikaw naman na makapagpahinga at ako naman na magbabantay. Sige po, Kapitan. Matapos na makapasok si Kapitan sa loob ng tent, kinuha ko ang flashlight. Dinala ko rin. Sa pag-akit sa puno ng nara ang latigo na pinamana pa sa akin ni Lola Carmen. Nagdala din ako ng sibat at ang panghuli ay sinuot ko ang medalyon. Nang nasa taas na ako ng puno, kitang-kita ko ang mga nangyayari sa ibaba. Pumesto ko sa isang sanga na maraming dahon upang hindi kagad ako mapansin. Ang sarap sa pakiramdam ng hangin panggabi na dumadampi sa mukha ko. Tahimik ang kagubatan at ang tanging maririnig ay ang insektong panggabi. Napakapayapa tignan ng mga bituin sa langit. Maganda silang pagmasdan mula sa itaas ng puno na kinaroroonan ko. Grabe, napakaganda ng gubat. Ngunit may halimaw na itinatago. Ilang sandali pa, na tila walang nangyayari sa paligid. Nakakaramdam na ako ng pamimigat ng talukap ng mga mata ko. Subalit pinilit kong wag makatulog o makaidlip man lang. Hanggang sa maya-maya pa, ay may narinig akong kaluskos ng kung ano sa paligid. Sa gilid yon ng tent, kung saan natutulog na si Kapitan. Mula sa gawing damuhan, ay nakita ko ang paggalaw ng dahon. Subalit nanatili akong tahimik. Nag-antay ako sa sunod na mangyayari. Mula roon, naaninag ko ang bulto ng isang taong papalapit sa tent. Nakasuot siya ng itim na jacket. Ang hood ng jacket ay nakatakip sa ulo niya. Kaya hindi ko maaninag kung sino ang taong yun. Iniyuko niya ang kanyang ulo upang tignan ang nasa loob ng tent. Sa sandaling yun ay inihanda ko na ang aking sibat upang kung magtangka siyang gumawa ng masama kay Kapitan, hindi ako magdadalawang isip na gamitin ang sibat ko. Dahil sa hindi niya maaninag ang nasa loob ng tent, umikot siya ng direksyon dahilan para mapatapat sa liwanag ng buwan ang nakatagong mukha niya. Si Mang Nardo! Hindi ako maaaring magkamali. Siya yun. Pero ano kayang ginagawa niya dito sa gubat? Hindi na to bahagi ng lupang kanyang nabili kay Kapitan. Ibinaba ko ang sibat ko dahil bala ko sanang bumaba ng puno. Subalit mula sa likuran ni Mang Nardo, may kinuha siyang patalim. Kasunod nun ay tinangka niyang itarak yon kay Kapitan. Kaya napasigaw ako ng ubod lakas. Kapitan! Dahil sa nilikha kong ingay, ay napatingin siya sa kinaroroonan ko. Agad niyang ibinalik ang kanyang patalim sa kanyang likuran. Ako naman ay inasinta siya ng sibat sa kayong pinakawalan papunta kay Mang Nardo. Pilit ko siyang pinatamaan, subalit mabilis siyang umilag. Nagtatakbo siya sa masukal na bahagi ng kagubatan. Bumaba ako at pinilit ko siyang habulin. Ngunit dahil sa dilim ng gabi, hindi ko na siya naabutan. Bumalik ako sa tent namin ni Kapitan. Nakita kong nakabangon na siya sa higaan. Pupungas-pungas na tila nagtataka sa mga nangyari. Kapitan! Si Mang Nardo! Nandito siya sa kagubatan! Ano? Sigurado ka ba sa yun? Opo, sigurado po ako. Ano naman kaya ang ginagawa niya sa lugar na ito? Yun nga pong pinagtataka ko po eh. At hindi lang yung Kapitan. Pinagtangkaan po niya ang buhay niyo. Gusto ka po niyang patayin. Baka hindi lang niya ako nakilala. Imposible po yun, Kapitan. Sumilip po siya sa loob ng tent. Kaya alam kong nakilala ka po niya. Ngunit bakit naman niya pagtatangkaan ng buhay ko? May sikreto po si Mang Nardo, Kapitan.
na hindi niya po sinasabi sa atin. Ano naman kaya yon? Hindi kaya may kinalaman si Mang Nardo sa mga aswang na wakwak? Ibig mo sabihin, aswang ang Nardo na yon? Hindi po tayo sigurado sa bagay na yun. Pero natitiyak ko pong may tinatago po siyang malaking sikreto. Kung ano po yun po ang aalamin natin. Kung ganun, ay hindi lamang mga aswang na wakwak ang hahanapin natin sa kabundukang ito, kundi pati na rin ang Nardo na yon. Ganun nga po. Di po ba kakilala po ng asawa niyo ang pamilya ni Mang Nardo? Ang asawa niyan talagang kilala ng asawa ko dahil iisa lang ang baryong kinalakihan nila. Si Nardo ay nakilala lang namin nung kinasal sila. Kung ganun, wala po kayong direktang kaalaman tungkol sa pagkatao po ni Mang Nardo. Wala, Miko. Paano po kung ang kabundukang ito ay nilagyan na pala ni Mang Nardo ng mga bitag? Kailangan nating mag-ingat. Ngayon pa lang ay iligpit na natin ang mga gamit natin. Lumipat na tayo sa ibang lugar sapagkat alam niya ang pinagkukutaan natin. Hindi natin alam kung may iba pa siyang kasama sa lugar na ito. Nang gabing yon, iniligpit namin ni Kapitan ang lahat ng gamit namin, pero naiwan ang mga bitag na nailagay namin. Pagkatapos ay tinalunton namin ang masukal na daan ng kabundukan. May mga sandaling tila ba may kakaiba akong nararamdaman. Pakiramdam ko kasi ay may nilalang na sumusunod sa amin ng palihim. Ngunit kapag ibinabaling ko naman ang paningin ko sa likuran, ay wala naman akong nakikita. Malayo-layo na tayo sa unang lugar na pinanggalingan natin. Magpahinga na muna tayo. Kaya nga po, pagod na din po ako, Kapitan. May malapad na ugat ang malaking punong kahoy na ito. Magpahinga ka muna at matulog. Ako na muna ang magbabantay sa paligid. Marahil dahil sa pagod, nakatulog ako. Hindi ko naisip ang panganib na nasa paligid. Nagising ako kinabukasan dahil sa init na dumadampi sa pisngi ko. Sa gilid ko ay naroon si Kapitan. Naghahanda ng kape mula sa dala naming gamit. Gising ka na pala, Miko. Halika na. Magkape ka na muna para mainitan naman ang sikmura mo. Salamat po, Kapitan. Pasensya na po kayo. Napahimbing po ang tulog ko eh. Hindi po ako nakatulong sa pagbabantay sa inyo kagabi. Ano ka ba, ayos lang yun. Ang mahalaga ay nakapagpahinga ka. Dito na muna tayo magkukuta, Kapitan. Oo, Miko. Sapagkat mas delikado para sa atin ang ikutin pa ang buong kabundukan. Ibig niyo pong sabihin, hihintayin na lang po natin kung kailan tayo matatagpuan ng aswang dito at kung kailan siya sasalakay sa atin. Tama ka. Ganun na nga, Miko. Makakapagpalakas na po siya kung wala po tayong gagawin, Kapitan. Naalala ko, nagdala ako ng sariwang dugo. Binili ko yan sa bayan upang magamit kung kinakailangan. Inilagay ko yon sa malaking bote. Yun ang gagamitin natin. Maghihintay lang tayong dumilim upang maisagawa ang plano. Buong araw kaming gumawa muli ng mga bitag sa paligid ng puno. Katulad sa mga bitag na ginawa namin sa unang naging kuta namin. Kailangan maisakatuparan na namin ang plano dahil kung magtatagal pa kami ni Kapitan sa kabundukan, mapapagod kami ng gusto. Maaaring manghina ang katawan namin kaya posibleng matalo kami kapag nangyari yon. Dumating na ang oras na hinihintay namin. Nag-aagaw na ang dilim at liwanag. Ibinuhos na ni Kapitan ang mga sariwang dugo sa paligid ng malaking puno. Pagkatapos ay umakyat kami sa itaas nun. Dinala namin ang lahat ng gamit namin. Maghintay lang tayo dito, Miko. Tsak na darating ang aswang na yon. Hindi niya matitiis ang malansang amoy ng dugo. Kapitan, sa uling laban po natin to, ipinapaubaya ko po sa inyo ang medalyon ni Lola. Hindi ko matatanggap yan, Miko. Sa'yo yan ipinamana ng lola mo. Kaya ikaw lang ang karapat-dapat na gumamit niyan. Karapat-dapat din po kayo dito, Kapitan. Kaya tanggapin niyo na po. Mas mapapanatag po ang kalooban ko kung dalawa po tayong may matibay na sandata laban sa aswang. Pero
Huwag na po kayo mag-alangan. Tanggapin niyo na po. Gamitin niyo po ang medalyon. At sa akin naman po ang latigo. O sige, pero pag natapos na ang laban natin sa aswang, ibabalik ko na ito sa'yo. Ilang sandali pa, nakarinig kami bigla ng kaluskos sa hindi kalayuan. Tinitigan namin yun ni Kapitan. Hindi kami gumawa ng kahit na anong ingay hanggang sa isang lalaki ang lumabas mula sa kasukalan. Dahil hindi pa ganong madilim ang paligid, kita pa namin ang muka ng lalaking dumating. Tama ka nga, Miko. Narito nga sa kabundukan si Nardo. At siya, ang lalaking yan. Opo, kaya mag-iingat po tayo at maganda. Mula sa itaas ng puno na kinakalagyan namin ni Kapitan, tanaw namin ang ginagawa ni Mang Nardo sa baba ng puno. Nagpapaikot-ikot siya na tila ba may hinahanap. Tila asong sumisingot-singot. Hindi po kaya hinahanap po niyan dugong ibinuhos natin sa lupa kanina? Yan nga din ang hinala ko. Nagpatuloy si Mang Nardo sa paghahanap sa kung ano sa ibaba. Hanggang sa mapagawi siya sa tapat ng puno kung saan kami naroroon. Kinakabahan na ako ng mga oras na ito, lalo na nang bumaling pataas ang kanyang tingin, kung kaya nagtama ang aming paningin. Mang Nardo! Kapitan? Miko? Kami nga po, Mang Nardo. Abay, anong ginagawa niyo riyan? Nangangaso kami ni Miko. Umakyat lang kami ng puno para maghintay ng hayop gubat. Talaga ba, Kapitan? Eh ikaw, anong ginagawa mo sa lugar na ito? Hindi na ito sakop ng lupang nabili mo sa akin, At titignan ko kung mainam bang bilhin ko na din ang lupang ito. Imposible yan, Nardo. Dahil hindi ibinibenta ang lupaing ito. Gubat na ito. Gusto ko sanang makakwentuhan pa kayo. Kaya lang, ang hirap naman dahil nasa itaas kayo ng puno. Maaari ba kayong bumaba dito? Kapitan, delikado pag bumaba tayo. Kita niyo mga mata ni Mang Nardo. Parang nabulag ang isa. Napansin ko nga din. Naalala niyo po ba yung wakwak na aswang? Tinamaan siya sa mata nung unang pakikipaglaban natin. Hindi kaya ang Nardong ito ang aswang na hinahanap natin, Miko? Maaaring siya nga po. Kailangan mag-ingat po tayo. Ano bang pinagbubulungan yung dalawa dyan sa taas? Bababa ba kayo o aalis na lamang ako? Kapitan, hindi tayo bababa doon. Baka may patibong siya sa atin. Kung hindi tayo bababa, makakalata siyang may hinala na tayo sa kanya. Ano pong gagawin natin? Ako na lang ang bababa. Dito ka lang sa taas ng puno. Pero Kapitan, Huwag kang mag-alala. Nasa akin na ang medalyon mo. Suot ko ito, kaya walang mangyayari sa akin. sige po. Pero mag-iingat kayo, Kapitan, ha? Bumaba si Kapitan mula sa taas ng puno. Makahulog ang ngiti ang pinakawalan ni Mang Nardo. Pagkatapos nun, nang makababa na siya, naupo sila sa malaking ugat ng kahoy. Hindi ko inaalis ang paningin ko kay Kapitan. Ano nangyari sa mata mo? Bakit parang nabulag yata? Ito ba? Natusok ng matulis sa sanga ng kahoy habang umaakit ako sa bundok na ito. Talaga ba? Sandali nga, Kapitan. Bakit parang hindi kayo naniniwala? Mangyaring may nakalaban kasi kaming aswang na wakwak noong nakaraang 2 linggo. Tinamaan ang mata niya ng sibat. Sandali nga, Kapitan. Bakit mo sinasabi sa akin to? Puno ng latay ng latigo ang buong katawan niya. Katulad din ng sayo. Paano mo naman nalamang may latay ng latigo ang katawan ko? Gayong nakasuot ako ng damit, tapos naka-jacket pa ako. Dahil tumatagos ang paningin ko mula sa damit mo, patungo sa loob ng katawan mo. Imposible naman yata yan, Kapitan. Nakita kong napatayo si Mang Nardo at napaurong ng ilang hakbang. Umamin ka na sa akin, Nardo. Ikaw ang aswang na wakwak na sumalakay sa bahay ko
2 linggo na ang nakakaraan. At ikaw din ang pumatay sa lola ni Miko. Hindi ako yun. Hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi talaga ako yung kapitan. Alam mo kung sino? Sino? Ang alaga ko. Ano ka mo? Sinong alaga mo? Mali ang tanong mo, kapitan. Hindi sino, kundi ano. Anong sinasabi mo? Ang aswang na wakwak na alaga ko. Ba't? Paano nangyari yun? Panahon na para magpakilala ko sa inyo. Ako si Nardo. Isa ako sa pinakamataas na uri ng mangkukulam sa baryo namin. At ang aswang na wakwak ay alaga ko. Ba't? Paano nangyari yun? Sumusunod siya sa lahat ng sasabihin ko. Hawak ko ang isip at damdamin niya. Kapag nasusugatan siya, nasusugatan din ako. Ngunit, bakit ka nang gugulo sa sityo namin? Wala namang kaming atraso sa'yo. Si Ramil na tatay ni Miko. Napakalaki ng atraso niya sa akin. Pati na ang matandang lola ni Miko. Anong atraso nila sa'yo? Si Ramil ang pumatay sa tatay ko habang nag-iinuman sila. Dahil doon, tinangka ng nanay kong ipaghiganti si tatay. Nagtungo siya sa bahay ni Namang Ramil. Ngunit wala siya doon. Ang naabutan niya ay ang manganganak na asawa ni Mang Ramil. Upang makaganti, pinatay niya ang babaeng kapapanganak pa lamang. Subalit, hindi din nakaligtas ang nanay ko. Dahil pinatay din siya ng lola ni Miko. Dahil sa mga narinig ko, mabilis akong bumaba ng puno at hinarap ko si Mang Nardo. Kung ang nanay mo pala ang sumalakay sa amin habang pinapanganak ako, ang nanay mo din pala ang pumatay sa nanay ko. Tama ka, bata. Namatay na po si nanay, si tatay at si lola. Kaya patas na tayo ngayon. Kung ganun, bakit kayo nasa kabundukan ito kung patas na tayo? Hindi ba't nais ninyong gumanti muli? Noon yun, dahil hindi ko alam ang mga nangyari. Pero alam ko na. Itigil na po natin to. Huli na para tumigil pa tayo. Alam niyo na ang sikreto ko. Maaaring sa panahong ito ay kalat na yon sa mga tao sa sityo nyo. Kaya hindi na din ako makakapamuhay pa ng normal. Ano pong gusto niyo mangyari? Tapusin ang lahat ng nakakaalam ng sikreto ko. Hindi kami papayag, Mang Nardo. Bakit? Tingin nyo kaya nyo ko at ang alaga ko? Mas malakas kami ngayon. Kaya hindi nyo na kami matatalo. Matapos yon, isang malakas na pagaspas ng tila higanteng paniki ang dumating. Kawangis yun ng isang aswang na wakwak na pumatay sa lola ko. Nanlaki ang mga mata ko sa nakita ko. Napahakbang ako paurong. Subalit pinilit kong huwag ipahalata ang nararamdaman kong takot. Direkta akong tumitig sa aswang na wakwak. Gumawa yun ng ingay na tila humahagikgik. Nakakapangilabot yun sa pandinig. Nagtayuan ang mga balahibo ko. Miko, humanda ka dahil mapapalaban tayo. Hindi tayo sasantuin ng kampo ng demonyo. Handa po ako, Kapitan. Pumagaspas ang mga pakpak ng aswang na wakwak. Inihanda niya ang kanyang sarili sa pagsalakay sa amin. Mabilis kong inihanda ang sibat ko. Paulit-ulit siyang pinuntirya. Subalit hindi ko siya magawang tamaan. Kasunod nun ay sumalakay ito sa may ulunan ko. Tinangkang sakmalin ako. Subalit inilabas ko ang latigo ni Lola. Iwinasiwas ko yun sa ere. Kaya hindi siya tuluyang makalapit sa akin. Samantalang si Kapitan ay nakikipaglaban kay Mang Nardo. Pilit din niyang pinatatamaan ng sibat ang lalaking mangkukulam. Subalit napakabilis din ng kilos nito. Halos hindi siya makita ni Kapitan. Kaya hindi niya yon matama-tamaan. Kapitan, hindi natin sila matatalo kung magkaiwalay tayong lalaban. Tama ka, Miko.
Kailangan magsanib puwersa tayo. Pag-isahin natin ang kapangyarihan ng medalyon at ng latigo. Kahit anong gawin nyo, hindi nyo kami matatalo. Pagkatapos magsalita ni Mang Nardo, umilaw ang kanyang mata. Kasunod nun ay ang pag-ilaw din ng mata ng aswang na wakwak na sinasabing alaga ni Mang Nardo. Kapitan! Ang dapat nating unahing mapatay ay si Mang Nardo dahil sa kanya nakadepende ang kapangyarihan ng aswang na wakwak. Paano mo nalaman yun, Miko? Dahil mas nauunang gumalaw si Mang Nardo kaysa sa kanya. Kapag sumasalakay si Mang Nardo, ay saka pa lang siya sasalakay. Anong gagawin natin? Ikulong niyo sa liwanag ang alaga niyang aswang. Ako ang papas lang sa lalaking mangkukulam. Gamitin niyo po ang medalyon. Itinaas ni Kapitan ang medalyong suot niya. Pagkatapos lumabas ang bilog na liwanag mula doon. Direktang tumama yun sa katawan ng aswang. Dahil doon, napaloob siya sa liwanag. Kaya hindi siya makalipad. Pakawalan niyo siya! Pakawalan niyo ang alaga ko! Nang sandaling yun, ay may inilabas din si Mang Nardo, isang hugis at sulok na medalyon. May medalyon din po siya, Kapitan! Medalyon galing sa kadiliman ng tangan niya. Ang sa atin ay medalyon ng kabutihan. Kaya huwag kang mag-alala, Miko. Pinatamaan ako ni Mang Nardo ng tila itim na lubid na usok mula sa kanyang medalyon. Sinalag ko yun gamit ang latigo ni Lola. Sa kadahan-dahan akong lumakad papalapit kay Mang Nardo. Nang ganap na akong makalapit sa kanya, ay ubod lakas kong ibinalik sa kanya ang tila lubid na usok. Dahil doon ay tumilapon ang katawan niya sa malaking puno. Nilapitan ko siya, ngunit bigla siyang tumakbo papalayo. Kaya hinabol ko si Mang Nardo. Subalit naapakan niya ang isa sa mga bitag na inilatag namin. Nasilo siya at natadtad ng sibat ang kanyang buong katawan. Kaya duguan at walang buhay siyang bumagsak sa damuhan. Samantalang ang itim na medalyon niya ay kusang gumalaw sa ere. Nagtungo yun sa aswang na wakwak. Nang mapadikit ang medalyong itim sa liwanag ng medalyong suot ni Kapitan, biglang nawala ang liwanag. Napatay ko na po si Mang Nardo! Subalit hindi pa din namamatay ang aswang na wakwak! Ang medalyon, siya ang tunay na nagmamayari nun. Ang aswang wakwak. At bumalik na sa kanya. Ano pong gagawin natin, Kapitan? Baka mas malakas na siya sa atin ngayon. Ang sibat natin, gamitin natin yun sa kanya. Patamaan natin siya. Ganun na nga ang ginawa namin ni Kapitan. Paulit-ulit ang ginawa naming pagpuntirya sa aswang na wakwak. Subalit napakabilis ng kilos niya. Hindi lang siya umiilag, kundi ibinabalik niya sa amin ang mga sibat na pinapatama namin sa kanya. Pero naiiwasan namin yun. Kailangan makaisip po tayo ng ibang paraan, Kapitan. Dahil baka sa sariling sibat pa natin tayo mamatay. Ang latigo ng lola mo, gamitin mo yan. Pero hindi po sasapat ang kakayanan latigo. Heto, suotin mo muli ang medalyon. Pagkatapos ay humiling ka sa kanyang dagdagan ng kapangyarihan ng latigo mo. Isinuot kong muli ang medalyon ni Lola at pagkatapos ay taimtim akong humiling at umusal ng dasal. Ikinagulat namin ni Kapitan ang sumunod na nangyari. Ang latigo ay biglang mas humaba. Sapat upang umabot nun kahit nasa taas pa ang aswang na wakwak. Kahit na doble ang bigat nun ay hindi ko yun inalintana dahil kakaiban lakas naman ang ibinigay sa akin ng medalyon. Gawin mo na, Miko! Tapusin mo na siya! Alam kong kaya mo yan! Iwinasiwas ko ang mahabang latigo, dahilan para pumulupot yun sa katawan ng aswang na wakwak ng tamaan nito. Naghilahan kami sa latigo. Sa huli ay nahila niya ako pataas patungo sa kanya. Ngunit sadyang tila may sariling isip ang latigo ni Lola. Kumalas ito sa pagkakapulupot sa katawan ng aswang at ibinaba muli ako sa lupa. Dito na nakahanap ng pagkakataon si Kapitan. Kaya pinuntirya niyang patamaan ng sibat ang isang mata ng aswang. Nangisay muna ito bago tuluyang bumagsak sa lupa. Pagkatapos
ay agad kong ipinulupot sa leeg niya ang latigo ni Lola Carmen. Hanggang tuluyan siyang nawalan ng malay. Itinaas ko ang kabilang dulo ng latigo. Kasunod nun ay ang malakas na pagkulog at pagkidlat. At tumama ang kidlat sa latigo. Nabitiwan ko yun. At ang tila kuryente na dumaloy sa latigo mula sa kidlat ay dumaloy sa buong katawan ng wakwak. Nasunog ang katawan ng aswang na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Nang ganap nang mamatay ang wakwak, ay nagbalik sa dating haba ang itsura ng latigo ni Lola Carmen. Kinuha ko yun at ipinaikot na parang walang nangyari. Wala na ang aswang na wakwak at si Mang Nardo, kaya iniwan na namin ni Kapitan ang gubat para magbalik sa kanila. Masaya akong sinalubong ni Kuya Luis. Miko, salamat sa Diyos at ligtas kayo. Akala ko tuluyan na kayo mapapahamak ni Kapitan eh. Siyempre hindi mangyayari yung kuya. Nangako kong babalik ako, di ba? Kaya tutuparin kayo kahit anong mangyari. Napakatapang mo talaga, Miko. Ipinagmamalaki kita. Sigurado akong masaya na sina nanay at lola. Saan man sila naroroon ngayon. Dahil nagawa mong ipagiganti sila. At higit sa lahat, nailigtas mo laban sa aswang ang sityo natin. Salamat sa pagtitiwala, kuya. Pero, ikaw ang nagbigay ng lakas ng loob sa akin. Dahil din sa tulong ng medalyon at latigo ni Lola. Ano na nga palang gagawin mo sa mga yan? Itatago ko, kuya. Dahil hindi natin alam kung hanggang kailan mananatili ang katahimikan dito sa sityo natin. Sakaling merong uling manggulo, kakailanganin natin ang latigo at medalyon ni Lola. Siya nga pala, Miko, Luis. Dahil wala na kayong pamilya, gusto ko sana dito na rin kayo tumira sa amin. Dahil hindi na kayo iba sa amin. Yun din ang gusto ng asawa ko at anak. Talaga po, Kapitan? Oo naman. Dahil dito na ang magiging bagong tahanan nyo. At kami na ang bago nyong pamilya. Salamat po, Kapitan. Maraming salamat po sa kabutihan nyo. Napayakap kami ni Kuya Luis kay Kapitan. Alam kong sa pamamagitan ni Kapitan ay mararanasan ko kung paano magkaroon ng ama na hindi ako sasaktan at pagmamalupitan. Ang paggawa ng kasamaan ay umaani din ng kasamaan. Ngunit ang pagtatanim ng kabutihan ay nagbubunga din ng lalo pang kabutihan. Hanggang dito na lamang po ang ating kwento sa araw na to. Hanggang sa muli po.